planted a soft kiss in my forehead bago nito tinanggal ang suot kong damit. Lumuhod ito para tanggalin ang suot kong sandals bago nito isa-isang tinanggal ang aking panloob. Wala itong itinara sa akin. Only the necklace with 2 hearts interlocked together that he gave me as a symbol of his never-ending love is left. I tried to cover my body dahil sa hiya na aking naramdaman pero maagap nitong hinawakan ng mga kamay ko. "You look so beautiful, love." His gray eyes turned darker. Inalalayan niya akong mahiga sa kama. Ang kamay ay nagsimula ng padaanan ang buong katawan ko. Ang lamig na dala ng buga mula sa aircon sa silid niya ay hindi kayang pawiin ang init na nagsisimula ng tupukin ang katawan naming dalawa. He leaned forward to kiss me. I can feel his soft lips, his warm and wet against mine. This is the first time we do this, kaya nakakaramdam ako ng takot pero nandoon ang antisipasyong dulot ng malalambot niyang mga labi. "I love you, love." Bulong nito sa akin. Hindi ko na nagawang sagutin ang sinabi niya dahil sobrang bigat na ng talukap ko. "Thank you, love. I'll take care of you." Madami pa itong sinabi pero hindi ko na maalala dahil nakatulog na ako. Umaga na nang magising ako. Hindi ako nakagalaw agad dahil sa sobrang sakit ng aking katawan, lalo na ang nasa pagitan ng mga hita ko. Pakiramdam ko ay mainit ang aking katawan at parang lalagnatin ako. Inilibot kong aking tingin sa paligid. Wala na si Akiro sa aking tabi. Tumingin ako sa orasan at 8:00 na pala ng umaga. Sinilip ko ang aking katawan sa ilalim ng kumot. Suot ko na ang puting t-shirt at boxer ni Akiro. Mabuti at naisipan niya akong damitan bago siya umalis sa aking tabi. Naalala ko ang nangyari sa pagitan namin kagabi. Kahit masakit ang buong katawan ko, wala naman akong naramdamang panghihinayang o pagsisisi. Napagtanto kong mahal ko talaga si Akiro. Handa akong makinig sa anumang paliwanag niya. Ganoon ko siya kamahal na kaya kong unawain at patawarin siya sakaling may nagawa man siyang kasalanan sa akin. Magsisimula kami ulit. Ngayong mas malalim na ang naging koneksyon namin sa isa't isa, handa akong ipaglaban ang pagmamahal ko sa kanya, lalo't alam ko na mahal niya rin ako. Ilang beses niya sinabi sa aking mahal niya ako. Dahan-dahan akong tumayo para pumunta sa banyo at maligo. Nararamdaman ko ang kirot sa bawat paghakbang ko. Ilang hakbang pa lang ang aking nagawa nang biglang bumukas ang pinto. Agad akong dinaluhan ni Akiro. "Love, dapat tinawag mo ako para maalalayan kita." Masuyong sabi nito sa akin. Agad niya naman akong kinarga papasok sa banyo. May nakahanda ng tubig sa bathtub. Hinawakan niya muna ito bago ako marahang inilubog dito. The warm water helps me relax. Naibsan nito ang pananakit ng aking katawan at mga kasukasuan. Iniwan niya ako saglit. Pagbalik nito, may bitbit na itong tuwalya at roba. Nagpaalam ito na lalabas muna at tawagin ko lang daw siya pag natapos na ako. Ilang minuto ko rin ibinabad ang aking katawan sa maligamgam na tubig. Nang pakaramdam ko yung maginhawa na ang pakaramdam ko, tinapos ko na ang aking pagligo. Pagdating ko sa kama, nakita ko ang pares ng panloob at dress na nakapatong dito. Kinuha ko ito at isinuot. Mabuti at kasya ito sa akin. Kaninong gamit kaya ito at saktong-sakto sa sukat ko? Pagkatapos kong magbihis, agad akong dumiretso sa kusina. Nakita kong may nakahanda ng pagkain sa mesa. Inanap ko kung nasaan si Akiro dahil hindi ko siya makita sa kusina o sa sala. Pumunta akong terrace. Nakita ko may kausap siya sa cellphone niya. Hindi ko marinig kung anong pinag-uusapan nila dahil nakasarado ang glass door nito. Pumihit siya patagilid. Kita mula dito sa pwesto ko ang pagkunot ng noon niya. Mukhang nagtatalo sila ng kung sino man ang kausap niya sa kabilang linya. Nakita ko pang ikinuyom niya ang kanyang kamao dala marahil sa sobrang pagkainis nito. Lumapit ako sa kanya at marahan kong binuksan ang pintuan. "No, wala kang sasabihin sa kanya. Subukan mo at ako makakalaban mo." Bigla siyang napalingon sa kinatatayuan ko. Ang kaninang matapang niyang anyo ay biglang naging maamo. Tinapos nito ang kanyang tawag at lumapit siya sa akin. "Kanina ka pa ba rito, love?" Pansin kong medyo balisa siya. "Sino kausap mo? May problema ba?" Nanatili ako nakatitig sa kanya pero hindi ko mahuli ang mga mata niya.
Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago ako sinagot. Nothing, love. Don't think about it. Masuyo nitong hinagka ng aking noo. I love you so much, Priscilla. Pinatakan pa nito ng halik ang aking labi bago niya ako iginiya papuntang kusina. Katatapos lang namin kumain at nandito kami ngayon sa sala. Priscilla, tawag nito sa pangalan ko kaya napalingon ako sa kanya. Come here. He extended his hand to reach me at agad akong dinala nito sa kandungan niya. Nakatagilid ako habang nakiyakap ang mga kamay niya sa aking bawang. Mahigpit niya akong niyakap at isiniksik niya ang kanyang ulo sa pagitan ng leeg at balikat ko. Hinayaan kong manatili siya doon ng ilang minuto. His warm hug makes me feel comfortable. Hindi ako magsasawang damhin ang init ng mga yakap niya. Who is she? Aki. I felt his body stiffen. Maybe he never expected me to ask him about that girl I heard last night. He didn't respond to my question kaya bahagya ko siyang itinulak palayo sa akin. She's just a friend, love. Kababata at kaibigan ni Veronica. My sister. Why is she here last night? I thought you're sleepy and tired. I asked him seriously while staring at his eyes. Bakit ba sa tuwing tumitingin ako sa mga mata niya, para akong nalulunod at nawawala? Veronica asked me yesterday if they could stay here for a while. She said they are waiting for her other friends to come before they will go to the bar together. I allowed them because I was in the office. I had no idea if she's with Veronica or that she was still here when I arrived because I was too tired and I passed out from exhaustion. He took a deep breath bago nagpatuloy. Well, we're talking last night. I didn't have idea that she stayed in the other room. I immediately got the call when she called me because I don't want you to think that I brought girls here. I thought what I did was right, and I didn't think that it will hurt you, love. Mahabang paliwanag nito sa akin. Hindi ako nagsalita at hinayaan siyang tapusin ang kanyang sasabihin. I'm sorry if I hurt you, but it's not my intention, Priscilla. I love you so much and I can't afford to cheat on you. I can feel the sincerity in his voice. I have a little doubt, but I chose to believe him. She's nothing to me, Priscilla. Trust me. Ikaw lang ang mahal ko. Why did she call you, babe, then? Pinanatili ko seryoso ang aking mukha. Napansin kong natigilan siya pero agad ding nakabawi. She used to call me like that ever since, love. Their family is close to ours. That's why she's like that to me. Are you sure na hanggang doon lang yun? Gusto ko pa sana idagdag kung kilala ko ba ang tinutukoy niya pero pinili kong wag na lang. I love him so much, so I should give him my full trust. If he says that he's not cheating on me, then I'll believe that. Para saan pang pinili kong patawarin siya kung hindi ko rin naman pala siya paniniwalaan? I love you so much, Priscilla. I waited for you to be ready for this. Huwag mong isipin na kaya kitang lokohin. Hindi ko magagawang lokohin ka, Priscilla. You're my soulmate, and we belong to each other. Priscilla Montez. Dinig kong tawag sa pangalan ko. Agad akong tumayo at umakyat sa stage para tanggapin ang aking diploma. Sa wakas, nakapagtapos na rin kami ni Daniela. Kung sana, buhay pa ang mga magulang ko, sila sana kasama kong tumanggap nitong aking diploma. Gayunpaman, alam kong masaya sila na tinupad kong matagal na nilang pangarap para sa akin. Today is our graduation day pero hindi lubos ang aking kasiyahan dahil hindi umabot sa Akiro ngayong araw. Isa ito sa pinaka-espesyal na araw sa buhay ko pero wala na akong magagawa dahil hindi siya umabot. 3 linggo na siyang nasa ibang bansa. Sabi nito sa akin nung magpaalam siya na may business conference siyang kailangang daluhan. Hindi siya maaaring tumanggi dahil naayos na lahat ng kapatid niya. Isang malaking kawalan sa negosyo nila kung hindi siya dadalo doon. I told him the other day that today will be our commencement day. He said to me that he'll try his best to come today but I guess hindi kinaya ng schedule niya. Nakakalungkot man pero wala akong magawa. May mga obligasyon din siyang dapat gampanan sa kumpanya at sa pamilya niya. Congratulations, BFF! Maigpit akong niyakap ni Daniela. I'm so proud of you, Priscilla. Kung hindi dahil siguro sa'yo, hindi rin ako makakapagtapos. Salamat sa pagtsatsaga mo sa akin, Priscilla, ha?
Salamat at hindi mo ko sinukuhan kahit alam kong hirap na hirap ka na rin. Naluluhang sabi ni Danny sa akin. Hindi ako sumuko dahil alam kong kakayanin ko dahil nandiyan ka, Danny. Handa akong tulungan ka dahil ikaw lang ang tumulong sa akin nung walang-wala ako. Ikaw lang ang nagparamdam sa akin na mahalaga ako, na kaya ko natuparin ang mga pangarap ko. Napaiyak na rin ako habang mahigpit din na nakayakap kay Danny. I'm so happy that I have Daniela. With her, I found true friendship. Sa kanya ko rin naramdaman na may pamilya ko. I treated her like a sister cause that's what I feel for her. With her, I find my comfort. Kaya ako nagsisikap dahil gusto kong sabay namin maabot ang mga pangarap naming dalawa. She's the best friend I ever had. Congrats at salamat din sa'yo, Danny. Isa kasi naging inspirasyon ko. Salamat at hindi mo ko iniwan nung lahat ay tinalikuran ako. Salamat sa pagturing mo sa aking kapamilya. Kunti na lang matutupad na natin ang ating mga pangarap, Dan. Huwag kang bibitaw. Malapit na tayo. Punong-puno na ng luha ang aming mga mukha. Pero ngayon, luha ito ng kaligayahan. Kunting tiis na lang at malapit na namin matupad lahat ng mga pangarap namin. Oo, Priscilla. Tutuparin pa natin ang ating mga pangarap. Kunti na lang maabot na natin to. Congratulations, Priscilla. I heard someone's baritone voice behind me. Agad ako lumingon sa kanya at nakita ko nakangiting mukha ng aking kaibigan. Ang dalawang kamay niya ay nakalahad para yakapin ako. Agad naman ako lumapit sa kanya at sinalubong niya ako ng isang mahigpit na yakap. I'm so proud of you, Priscilla. Masuyo nitong sabi sa akin kaya hindi ko maiwasang maging emosyonal. Masaya ako na malapit mo nang matupad ang patagal mo nang minimiti, Priscilla. You're almost there. Hindi ko napigilang mapahikbi. Ramdam ko ang sinseridad sa boses ni Sam. Alam kong totoong masaya ito para sa akin. Saksi siya kung gaano kaming dalawa ni Daniela nagsumika para maabot namin ito. Naramdaman ko ang marahang paghaplos niya sa akin likod kaya lalo ako napaiyak. Naalala ko tuloy si Akiro. Kung sana nandito siya, magiging buong-buo ang kasiyahan ko. Matapos kong mahimas-masan ay bumitaw ako sa pagkakayakap niya. Masuyo niya pang pinunasan ng mga luha sa aking muka. Thanks, Sam. Congrats din sa'yo. Nakangiti kong bati sa kanya. His black eyes glistened. Ngumiti ito sa akin. After nung nangyaring gulo sa restaurant sa pagitan nilang dalawa ni Akiro, agad akong humingi ng tawad kay Sam dahil alam ko nasaktan ko ito. Ilang araw niya rin akong iniwasan pero inintindi ko siya. Hanggang isang araw kusa na lang ito lumapit sa amin ni Daniela. Naging maayos kami at bumalik ang lahat katulad ng dati. Samuel, bakit si Priscilla lang ang binati mo? Graduate din ako ha? Mataray na sabi ni Danny na may kasabay pang paghambas sa braso ni Sam. Nagkatinginan kaming dalawa ni Sam at sabay kaming nagtawanan. Kung wala ka naman palang balak na batian ako, mas mabuti pang bitawan mo na yung best friend ko. Patuloy na litaan niya nito sabay hila sa akin. Luka-luka talaga itong sa Daniela. Walang pinipiling lugar o okasyon ang pagkapraning nito. Ito naman nagtatampo ka agad. Siyempre, binabati rin kita, Danny girl. Congrats at masaya ko para sa'yo. Sabi ni Samuel kay Daniela. Yun lang? Hindi mo man lang ako niyakap. Wawa, kala ko ba tatlo tayo magkakaibigan? Bakit kung makayakap ka kay Priscilla, wagas? Sa akin, wala man lang. Kaagad naman itong niyakap ni Sam kaya natatawa na lang akong tumingin sa kanilang dalawa. Napakaswerte ko talaga at sila naging kaibigan ko. Hindi man marami pero alam kong totoo. Papalabas na kami sa auditorium kung saan idinaos ang auditorium nang may marinig akong grupo ng mga babaeng nag-uusap sa likod namin. Alam kong sinadya talaga nilang lakasan ang boss nila para marinig ko ito. Alam ko na ang ganyan mga style ng grupo ni Katyana. Hindi lang ito ang unang beses na ginawa nila sa akin ito. Pilit ko silang iniiwasan dahil ayoko ng gulo. Mga mayayaman at may impluwensya ang mga ito kaya hindi malayong gawa nila ako ng problema. Ewan ko ba kung ano nangyari at naging ganito sa Katyana sa akin. Sa pagkakaalam ko ay wala naman akong nagawang kasalanan sa kanya. Kung nagagalit siya dahil kay Samuel, parang ang babaw naman niya. Hindi ko rin naman maramdaman na may gusto ito sa kaibigan ko. Ano kayang problema nito sa akin? He's coming tonight, girls, for my celebration. 100% sure. My mom and dad made sure that he'll come to my special day. Sa sobrang lakas ng boss nila ay imposibleng hindi ko marinig ito. Hindi ko alam dahil wala naman akong pakaalam.
Pakialam ko ba kung sinong pupunta sa selebrasyon niya? Nung ininsulto niya ako, tinapos ko na rin ang pagkakaibigan namin. Pakitang tao lang pala sa kanya ang lahat. Pues, salamat na lang din. Alam ko sa sarili kong wala akong ginawang masama sa kanya at kailanman ay hindi ko siya inagrabyado. Problema niya na iyon kung galit siya sa akin. Wala na akong pakialam sa kanya. Santa-santita pala ang drama niya eh. Kawawa naman siya, girls. Kala niya seryoso na sa kanya si Guy. Poor lady. Biglang sabi ng tropa ni Kachana kaya biglang uminit ang ulo ko. Ramdam kong ako ang pinaparanggan nila. Ang ipinagtataka ko lang paano nila nasabi iyon gayong hindi ko naman sinasabi sa kanila kung sino ang kasintahan ko. Tanging si Sam at Danny lang ang may alam sa relasyon namin ni Akiro. Sinabi mo pa. Mahirap kasi, kaya kapit sa patalim sa ato girl. Segunda naman ng isa sabay halakak. Napalingon ako sa gawin nila at nakita ko nakataas ang kilay ni Kachana sa akin. Nakakaloko ang mga tingin nito at nanguuyam itong ngumiti sa akin. Oh, Priscilla, congrats! Bati nito sa akin. Pinaamon nito ang kanyang mukha na aakalain mo talagang sincero ito. Hindi ako sumagot sa kanya. Nanatiling blanco ang ekspresyon ng aking mukha. I know, she's just faking it kaya bakit pa ako makikipagplastikan sa kanya? By the way, where's your boyfriend? Sinadya pa nitong bitina ng huling salita. Hindi ko siya sinagot. Bakit pa interesado siya sa boyfriend ko? Kilala niya ba si Akiro? I didn't see him here. Isn't he happy that finally you graduated? Nagbunga na rin yung panguhutot mo sa kanya. So, nasan siya? Why ask, Kachana? We're not close. So, why bother? I said, with sarcasm. Agad na nabura ang ngiti sa kanyang mukha. FYI, Kachana, nakatapos ako dahil sa pagsisikap ko. Pinagtrabahuhan ko lahat kung ano man ang meron ako ngayon. Mahirap lang ako pero hindi ako mapagsamantala. Hindi ko kailangang manggamit na ibang tao para sa pansarili kong kapakanan. Baka ikaw, umaasa lang sa magulang. Nagkibit balikat ito bago nagsalita. Don't be too confident, Priscilla. Baka isang araw, magising kang wala na pala kayo. So if I were you, girl, sulitin mo na habang nasa iyo pa. Baka isang araw, goodbye Priscilla na. Itinaas pa nito ang kanyang kamay at ginalaw-galaw ang kanyang mga daliri na parang naggo-goodbye. Marahan itong tinapik ang aking balikat at nagpatiunan lumabas. Ano yun? Tama bang narinig ko? Sikat siya na ba yun? Bakit ibang-iba na siya? Sunod-sunod na tanong ni Daniela pero ni isa'y hindi ko nagawang sagutin. Pati ako'y naguguluhan din sa mga sinabi niya. May alam ba si Kachana na hindi ko alam? Pero sa halip na isipin ko ang mga sinabi niya ipinagwalang bahala ko ito. Graduation ko ngayon at mag-e-enjoy ako. Isang beses lang itong mangyayari sa buhay ko kaya magsasaya ako. Let's go, Priscilla. Aya sa amin ni Sam. Napagkasunduan naming tatlo na doon kami magsa-celebrate sa bahay nila. Baby boy, let's go! Mom! Agad na putol ni Sam sa sasabihin ng mama niya. Para itong batang nagmamaktol at namumula pa. Why? You're still my baby boy, Samuel? Oh, Priscilla darling, congratulations! Pumunta kayo sa bahay mamaya, okay? Ito ang gusto ko sa mommy ni Sam. Feeling bagets. Sa bagay kahit may edad na ito ay hindi mo mahalata dahil mukha pa itong bata. Opo, tita. Susunod kami sa inyo. You also, Daniela, okay? See you, babies. Nagkatinginan kaming tatlo. Seryoso? Tinawag kaming babies ni tita? Kakagraduate lang namin sa college siya. We're close to Sam's mother. Parang anak na rin ang turing nito sa amin, lalo na nung malaman nito ang story ng buhay namin ni Danny. She even offered us before na sa kanila na lang kami tumira dahil sobrang laki naman daw ng bahay nila. Saka nalulungkot daw siya, minsan dahil wala siyang anak na babae. Pero tumanggi kami ni Danny. Tama na yung naging mabait sa amin si tita. Kalabisan na yung sa kanila pa kami titira. Pagdating sa bahay ni Nasa, madaming bisita. Madaming pagkaing nakahanda. Lahat nagsisiyahan. Everyone congratulated us. Kahit na salimpusa lang kami ni Daniela, dama ko ang sinseridad sa pagmamalaki ng mga magulang ni Sam sa aming dalawa ni Danny. Kago! Narinig ko mahinang mura ni Daniela. Masaya kami nagbabalik tanaw na tatlo nang mapansin kong bigla itong nanahimik. Kanina ko pa napapansin busy ito sa pagkakalikot sa social media niya.
Hindi ko alam kung anong tinitingnan niya doon at mukhang bad trip ito. Napakunot ang noo ko dahil naging matapang ang tingin dito sa screen ng kanyang cellphone. Parang may hindi ito nagustuhan sa akin niyang nakita. Anong problema, Danny? Tanong ko sa kanya. Sinong kaaway mo dyan? Patingin? Sunubukan ko silipin ang screen niya pero pasimple niya itong itinago sa akin. Ano itinatago mo, Daniela? Graduation natin ngayon tapos nagkakaganyan ka? Pwede bang ipagpaliban mo muna yan? Naging seryoso mukha niyang humarap sa akin. Dahilan para lalong kumunot ang noo ko. Bakit? Priscilla. Halos pabulong niyang sabi. May kakaiba akong emosyong nakita sa mga mata niya pero ayoko itong pangalanan. May nangyari ba? Tanong ko. Nagsimula na rin kabahan ako. May ipapakita ko sa iyo pero promise mo muna sa akin na pakikinggan mo muna siya. Biglang binundol ng kaba ang aking dibdib. Why? Daniela has to say that. Promise me, Priscilla. Huwag ka muna kaagad magagalit sa kanya, ha? Just show it to me, Danny. I can promise. Depende yun sa makikita ko. Daniela knows me very well. Sa tagal na namin magkasama, kilalang kilala na ako nito. But Priscilla, please Daniela, ipakita mo na sa akin yan. Sabay lahad ko ng aking palad para ilagay niya ang phone niya. Kita ko pa ang pag-aalangan sa kanyang mukha pero alam nitong mas maiinis ako kapag pinatagal niya pa. BFF, pakinggan mo muna ang paliwanag niya, okay? Tumango ako sa kanya pero alam kong wala sa loob ko iyon. Couple goals. Caption sa larawan. The moment I saw the photo that is posted in Katyana's account, parang namanhid ang aking buong katawan. Larawan ito ni Kat kasama siya. Makikita ang saya sa mukha ni Katyana dahil sa laki ng mga ngiti nito. Nakiyakap ang dalawang kamay niya sa leeg ng lalaki habang ito naman ay nakatingin sa kanya. They look so sweet in the photo. Kahit na hindi nakafocus sa mukha niya ang camera, alam kong siya iyon. Ang daming nakatag at comments dito. They look good together. Sana ako din may pa-surprise. What a sweet couple. Did I hear wedding bells? OMG, ang swerte mo, Katyana. Hindi ko na tinapos pambasahin kung anong nakasulat doon. I don't know what to feel. I don't know what to react. I felt betrayed. Paano niya nagawa sa akin to? Ang sakit-sakit sa dibdib ko. Alam niyang isa ito sa pinakamahalagang araw sa buhay ko pero hindi niya man lang ito binigyan ng halaga. And what's worst ay yung nandoon siya kay Katyana at nakikipagsaya. Magkakilala pala sila? Ano bang relasyon nilang dalawa? Nanatili ako nakatitig sa screen ng phone ni Daniela pero wala na doon ang isip ko. Ang alam ko lang ngayon ay sobrang sakit ng pakiramdam ko. Ilang beses ko ba itong dapat maranasan sa kanya? Bakit niya nagagawa sa akin ito? Hinila ako ni Danny palapit sa kanya at pinunasan ang aking muka. Hindi ko na namalaya na kanina pa pala nag-uunahang pumatak ang mga luha ko. Nangihina ang aking katawan at parang nanlalambot ang mga kalamnan ko. Nararamdaman ko sobrang lakas ng kaba ng aking dibdib at nahihirapan akong huminga. Hinahaplos-haplos ni Danny ang aking likod pero hindi nito naiibsan ang sakit na aking nararamdaman. What happened here? Dinig ko ang nag-aalalang tanong ni Samuel kay Daniela. Agad akong dinaluhan nito. Inangat niya ang mukha ko para magpantay ang tingin namin. Hey, why are you crying? Kita ko ang paglingon nito kay Daniela pero hindi rin ito sinagot nito. Pinunasan nito ang mga luha sa aking mga mata na ayaw namang tumigil sa pagpatak. Lalong napalakas ang pag-iyak ko nang maramdaman kong niyakap ako ni Sam ng mahigpit. Ibinoon ko ang aking mukha sa kanyang dibdib at doon ako umiyak ng umiyak. Kumapit ako sa laylayan ng damit niya na parang doon ako kumukuha ng lakas. Ang sakit. Ang sakit ng ginawa ni Akira sa akin. It's okay, Priscilla. Everything will be fine. I'm here. We're here. Masuyo nitong hinaplos ang ulo ko habang patuloy lamang akong umiiyak sa dibdib niya. Why I have to feel this kind of pain? Nagmahal lang naman ako pero bakit ito ang kapalit? Tama pa ba itong nararamdaman ko? Tama bang minahal ko ng gusto ang isang Akira Saunders? Madaling araw na magpaalam kami ni Danny kay Sam na uuwi na kami sa boarding house namin. Noong unay ayaw pa kami payagan nitong umuwi pero napilit din namin ito. Nakakahiya naman kung dito pa kami magpapalipas ng gabi sa kanila. Marami din kasi silang bisita at ayoko namang dumagdag pa sa mga alalahanin niya.
Tama nang nagkasama kaming tatlo ngayong araw. Sinabi ko magta-taxi na lang kami dahil nga madaling araw na. But he insisted to drop us dahil wala daw siyang tiwala sa kahit na kanino, lalo na't parehas pa kaming babae ni Daniela. Wala na rin kaming nagawa ni Daniela kundi ang pumayag na lang sa gusto niya dahil kung hindi, baka magsumbong pa ito sa mommy niya. Mas nakakahiya naman kung pati ito aayawan pa namin. Tahimik kaming tatlo habang nasa biyahe pa uwi. Wala ni isang nangahas na buksan kung ano nangyari kanina. Alam kong hinahayaan lamang nila ako ngayon pero sa mga sumunod na araw ay kukulutin ako ng mga ito. Ipinagpapasalamat ko na lang din at hindi nila ako pinilit na magsalita simula kanina pagkatapos kong mag-breakdown. Pilit nila akong pinapasaya kahit alam kong dinadamdam din nila ang nangyari sa akin. I'm grateful that I have these kinds of friends. At swerte ako at nakasama ko sila dahil kung hindi, baka hindi ko rin alam kung ano na nangyari sa akin kanina. Bago kami makarating sa tapat ng boarding house namin, napansin ko ang pamilyar na sasakyan na nakapark sa tapat nito. Alam kong nakita rin ito ni Sam. Lumingon ako sa kanya at napansin ko mahinang pagmumura nito. Napahigpit din ang hawak niya sa manibela at biglang naging matapang ang anyo. Gusto mo bang ibalik ko na lang kayo sa bahay? Seryosong tanong nito sa amin nang huminto na kami sa tapat. Umiling ako sa kanya, hindi dahil excited akong kausapin si Akiro na ngayon ay matapang na ring nakatingin sa sasakyan ni Samuel, kundi dahil sa gusto ko nang magpahinga. Pagod na ako, hindi lang pisikal, pati na rin emosyonal. My supposed to be happiest day turns out to be my worst. Ang lupit naman ng tadhana, no? Sinadya pa talaga nitong sa araw ng graduation ko. Galing talaga nitong tumiming. Bubuksan ko na sana ang pinto nang bigla akong pinigilan ni Sam. Kita ko ang pag-aalala sa mukha nito. Nag-guilty tuloy ako dahil kahit hindi nila sabihin sa akin ni Danny, alam kong naapektuhan silang dalawa sa nangyari sa akin ngayong araw. I smiled at him, yung ngiting hindi man lang umabot sa aking mga mata. I'll be okay, Sam. Magpahinga na tayo. It's already late. I said, trying to sound casual but deep inside, naiiyak na naman ako. I'm so tired and drained. Enough for tonight. Bukas naman ulit kung pwede lang. He heaved a deep sigh bago ako niyakap ng mahigpit. We stayed like that for a while and somehow nabawasan nito ang bigat na dinadala ko. Ginulo muna nito ang buhok ko at mabilis itong lumabas sa sasakyan niya at pinagbuksan kami ng pinto ni Daniela. He's really a gentleman, not only to me but also to Danny. He always treats us special. Sobrang marespeto at maalaga ito sa aming dalawa. Napakaswerte ng sinumang babaeng maiibigan ni Sam. Ipagdarasal ko na kung sino man ang babaeng mamahalin niya ay mahalin din ito ng lubos ang kaibigan namin. He deserved to be loved. Take care, Sam. And thank you for everything. Niyakap muna ako nito bago nagpaalam sa amin ni Daniela na aalis na siya. Pinanood muna namin ni Danny na makaalis si Sam bago kami naglakad papasok. I was about to go inside when a baritone voice stopped me. Love. Tawag niya sa akin pero hindi ako lumingon. Biglang bumalik ang sakit na aking naramdaman nung makita ko ang larawan nila ni Katyana kanina. Nauna nang pumasok si Danny at inayaan akong maiwan kasama siya. How dare him showed up after what he did to me? Ano akala niya sa akin, joke? Na okay lang masaktan? Tao lang ako at nasasaktan din. Love, please. What are you doing here? Mr. Sanders. I got him, still not turning my back. Wala akong panahong pakinggan ng mga kasinungalingan niya. Paulit-ulit na lang. Love, please let me explain. He said in a pleading voice pero pinilit kong patigasin ang aking kalooban. Ilang explanation pa ba ang gagawin niya para lang hindi na ito maulit? Ganito na lang ba kami palagi? Lagi na lang ba ako masasaktan? Palagi na lang ba siyang may itinatago sa akin? Hanggang kailan kami magiging ganito? Naramdaman kong namamasana naman ang aking muka. Lantik na mga luha to. Hanggang ngayon hindi pa rin nauubos. Ano ba itong mga luha ko? Unlimited? Agad ko itong pinalis. Pagod na akong umiyak. Pagod na akong iyakan siya. Napapagod din ako. Simula nung mawala ang mga magulang ko, feeling ko lahat ng tao ayaw sa akin. Lahat gusto lang akong gamitin. Lahat walang pakialam sa akin at lahat na lang gusto kong saktan. Ano bang nagawa ko sa nakaraang buhay ko at bakit ngayon ganito kalupit sa akin ang tadhana?
Pati ba naman sa kanya mararamdaman ko ito? Akala ko ba mahal niya ako, pero bakit gustong gusto niya akong saktan? Ganito ba magmahal ang isang Sanders? Mapanakit. Naramdaman kong humakbang siya palapit sa akin. Niyakap ako nito mula sa likod ng sobrang higpit na parang takot itong mawala ako sa kanya. Hinayaan ko lang siya kung ano ang gusto niyang gawin sa akin. Gusto ko man siyang itulak, wala na akong lakas para papigilan siya. Pagkatapos ng gabing ito, magbabago na ang lahat sa buhay namin dalawa. Kahit saglit lang, hahayaan ko muna ang sarili kong madama ang yakap niya. Naramdaman kong yumugyog ang mga balikat niya. Kaya napakunot noo ko nang mapansin kong umiiyak ito. Para saan? Anong klaseng drama to? Akala niya bang madadala niya ako sa paiyak-iyak niya? Kung sana sinabi niya sa akin nung isang araw kung ano man ang rason niya, baka maintindihan ko pa ito. Mahal na mahal ko siya, na kung sana'y sinabi niya lang sa akin kahit masakit pa ito, iintindihin ko pa rin siya. But I guess kulang pa ang pagmamahal namin sa isa't isa dahil may mga bagay pang hindi niya kayang sabihin sa akin. Marahas kong kinalas sa mga braso niyang nakayakap sa akin pero hindi ko magawa dahil sobrang higpit ng pagkakayakap niya. Please, love, let me explain. Iniharap ako nito sa kanya kaya kita ko ang pamumula ng mga mata nito. But I cannot always give him what he wants. Hindi sa lahat ng panahon kaya kong patawarin siya. I may love him that much pero napapagod din ako. Ilang ulit pa, Hero? Tama na? Ang sakit-sakit na dito. Sabay turo ko sa aking puso. No, love, please. Give me last chance. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Pumiyok na ang boses nito. Umiling ako sa kanya. Mahal ko siya pero hindi ko hayaan paulit-ulit niya akong gagaguhin. Tama nang pinagbigyan ko siya na isang beses. Nagpakatanga na ako dati sa kanya, tinanggap ang paliwanag niya pero ngayon sobra na ito. Alam mo, mahalaga sa akin ang araw na to, Akiro. Nung sinabi mo susubukan mong umabot, umasa ako. Umasa ako na darating ka pero nung hindi kita nakita kanina, inintindi pa rin kita. Pero bakit? Bakit mo naman nagawa sa akin to? Umasa ako. Umasa akong darating ka sa pinakamahalagang araw sa buhay ko. Umasa ako magiging masaya ka para sa tagumpay ko pero bakit? Ngayon lang sana, Akiro. Ngayon lang. Sana naman inuna mo ko. Hanggang kailan pa ba ako maghihintay para maramdaman na isa ko sa priorities mo? Sana naman kahit minsan unahin mo naman ako. Kahit sa'yo ba? Mararamdaman kong hindi ako mahalaga. Basang-basa na ang mukha ko pero gusto kong tapusin ang mga gusto kong sabihin sa kanya.